Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapuso at kaibigan ng aming munting channel. Muli na naman po tayong magsasama upang pakinggan ang isang kwentong susubok sa katatagan ng isang ina at sa kapangyarihan ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Sabi nila, ang pinakamalaking katapangan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kakayahang magmahal at magmalasakit sa gitna ng panganib. Paano kung ang isang simpleng pagtulong sa kapwa ang magiging mitya ng isang laban na hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Batang Galing sa Dilim. Ang matamis na tinig ni Tala ang nagsisilbing musika sa bawat hapon ni Diwa, ang 7 taong gulang niyang anak na may mga matang kumikinang na parang mga bituin ay masayang umaawit ng bahay kubo habang naglalaro ng piko sa kanilang maliit na bakuran. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanilang simpleng buhay sa Baryo Mahinahon, isang lugar na bihirang-bihira datnan ng gulo. Para kay Diwa, ang mga sandaling ito, ang kanyang kayamanan. Ang bawat halakhak ni Tala ay mas mahalaga pa sa anumang ginto. Ngunit biglang natigil ang awit. Isang matinding katahimikan ang pumalit na mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Mula sa kusina kung saan siya naghahanda ng kanilang hapunan, agad na kinabahan si Diwa. Binitawan niya ang sandok at mabilis na lumabas ng bahay. Tala? Anak? Nakatayo ang kanyang anak sa gilid ng bakuran. Hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Nakaturo ang maliit nitong daliri sa makapal na talahiban sa likod ng kanilang bahay. Ang mukha ni Tala ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng purong pagtataka. Mama, bulong nito, may tao po. Sinundan ni Diwa ang tingin ng anak. Sa una, wala siyang nakita, kundi ang paggalaw ng mga dahon sa hangin. Ngunit nang tumingin siyang muli, isang piraso ng kulay asul na damit ang kanyang napansin. Dahan-dahan siyang lumapit habang pinapuwesto si Tala sa kanyang likuran. Dito ka lang anak, huwag kang aalis sa likod ni Mama. Sa bawat hakbang niya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. 1,000 bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lasing, isang magnanakaw na nagtatago. Nang mahawi niya ang mga talahib, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang batang lalaki. Marahil ay kasing edad lang ni Tala o bahagyang mas matanda. Nakahandusay ito sa lupa, walang malay. Ang kanyang damit, kahit na marumi at may punit, ay gawa sa isang telang mamahalin, isang bagay na hindi karaniwang nakikita sa kanilang baryo. Ang kanyang sapatos ay balat, at sa kanyang pulso ay may isang relong mukhang mas mahal pa sa kanilang buong bahay. Ngunit hindi ang yaman nito ang nakakuha ng pansin ni Diwa. Ito ay ang mga galos sa kanyang braso at ang isang malaking pasa sa kanyang pisngi na nagsisimula ng mangitim. Sino ang gagawa nito sa isang bata? Ang unang pumasok sa isip ni Diwa ay ang i-report ito sa barangay. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang ligtas na gawin. Ang pakikialam sa gulo ng iba ay hindi niya ugali. Sapat na ang pagkayod niya para itaguyod si Tala ng mag-isa. Ngunit nang lumuhod siya at marahang hinawakan ang leeg ng bata para pakiramdaman ang pulso nito, isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi nito. Buhay pa siya. At sa sandaling iyon, hindi na ang takot ang nanaig kay Diwa, kundi ang awa, ang pagiging isang ina. Nakita niya sa mukha ng dayuhang bata ang posibleng mukha ng sarili niyang anak. Tala, tulungan mo si Mama, mahinahon niyang sabi. Sa tulong ng kanyang anak, maingat nilang binuhat ang magaang katawan ng bata at dinala ito sa loob ng kanilang munting bahay. Inihiga niya ito sa kanilang papag, ang kaisa-isang higaan sa kanilang tahanan.
Habang pinupunasan niya ng maligamgam na tubig ang mga sugat ng bata, hindi niya maiwasang mapansin ang malalalim na mga gasgas sa braso nito na para bang ito ay sapilitang kinaladkad. Makalipas ang halos 1 oras, nagsimulang gumalaw ang bata. Dahan-dahan itong iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang mga ito ay malabo at hindi nakapokus. Tila nakakulong pa rin ito sa isang masamang panaginip. "Ayos ka lang, iho?" Malambing na tanong ni Diwa. Hindi siya sinagot ng bata. Sa halip, isang salita ang paulit-ulit na binubulong nito, puno ng takot. "Huwag, Isadora! Huwag po, Isadora!" Walang sino mang nagngangalang Isadora sa kanilang baryo. Ang pangalan ay banyaga sa kanyang pandinig. Ngunit ang takot sa tinig ng bata ay isang lengguwaheng naiintindihan ng sino mang ina. Mabilis na nilamon ng dilim ang baryo mahinahon. Napatulog na ni Diwa si Tala sa isang banig sa sahig, katabi ng papag kung saan mahimbing nang natutulog ang batang lalaki na nagpakilalang amihan. Hindi mapakali si Diwa. Habang nakaupo siya sa isang maliit na silya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pangalang yon. Isadora. Sumilip siya sa bintana. Pinagmamasdan ang katahimikan ng gabi. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binasag ng isang tunog na hindi pamilyar. Ang marahang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Isang itim na kotse, makintab na parang isang panter sa gabi, ang dahan-dahang gumagapang sa kanilang kalsadang lupa. Walang plaka. Ang mga bintana nito ay sobrang tinted. Imposibleng makita kung sino ang nasa loob. At sa isang saglit na tumigil ang kanyang paghinga, dumaan ang nakakasilaw na liwanag ng headlight nito sa bintana ng kanilang munting bahay na para bang isang searchlight na naghahanap ng isang bagay o isang tao. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pagdaan ng kotseng iyon ay hindi nagkataon lamang. Nahanap na sila. Magandang hapon po muli, mga minamahal naming tagapakinig. Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang pagdating ng isang misteryosong bata sa payapang buhay ni Diwa at Tala. Isang desisyon na nagmula sa awa ang nagbukas ng pinto sa isang panganib na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ngayong hapon, pakinggan natin ang kwento mula mismo sa batang tumatakbo mula sa dilim. Ano ang mga lihim na kanyang daladala? At sino o ano si Isadora? Halina't pakinggan natin ang 2 kabanata. Pangalan ng panganib, Isadora. Ang unang nagising sa kamalayan ni Amihan ay ang amoy ng sinaing at ang mahinang huni ng mga ibon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kisame ay hindi ang mataas at puting kisame ng kanyang silid na may malaking chandelier. Ito ay gawa sa nipa na may ilang siwang kung saan tumatagos ang sinag ng araw. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Napahiga siyang muli at doon niya nakita si Diwa, ang babaeng may malumanay na mukha na nag-alaga sa kanya kagabi. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. "Gising ka na pala, iho," sabi ni Diwa. "Huwag ka munang masyadong gumalaw. Naghanda ako ng lugaw para sayo." Sa tabi ni Diwa ay ang batang babae, si Tala, na nakatingin sa kanya ng may halong pag-usisa at hiya. Si Amihan ay sanay sa mga yaya na sumusunod sa bawat utos niya, sa mga hardinero, sa mga driver. Ngunit ang pag-aaruga na nakikita niya sa mga mata ni Diwa ay iba. Ito ay totoo. Inabutan siya nito ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Sa unang subo, isang init ang gumapang sa kanyang katawan na para bang tinutunaw nito ang yelo ng takot na bumabalot sa kanyang puso. At kasabay ng init na yon, bumalik ang mga alaala. Mapait siyang napangiti. Naalala niya ang kanyang papa. Flashback. Nasa loob siya ng malawak na opisina ng kanyang ama, si Ricardo Lualhati.
Amoy na amoy niya ang katad ng mga upuan at ang mamahaling pabango nito. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang silya para maabot ang isang malaking modelong barko na nakapatong sa mesa. Isang araw, amihan, sabi ng kanyang ama, isang matipunong lalaki na may ngiting laging abot sa kanyang mga mata. Sasakay tayo sa isang barkong mas malaki pa dyan. Lilibutin natin ang buong mundo. Inabot sa kanya ng ama ang modelong barko. Ito ay perpekto. Bawat detalye ay masusing ginawa. Para sa iyo, anak, dahil ikaw ang kapitan ng buhay ko. Mahigpit niyang niyakap ang ama, lumanghap sa pamilyar na amoy nito. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni amihan ay perpekto at ligtas. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang dumating si Isadora. End of flashback. Iho, ayos ka lang ba? Ang boses ni Diwa ang nagpabalik kay amihan sa kasalukuyan. Hindi niya namalayan na may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Sino si Isadora? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Sa pagkarinig pa lang ng pangalan, isang kilabot ang muling gumapang sa likod ni amihan. Bigla siyang nawalan ng ganang kumain. Siya po, ang bago kong mama, sagot ni amihan. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang tinig. Mula po nang dumating siya, nagbago ang lahat. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya kung paano naging malamig ang kanyang ama, kung paano ito laging pagod at malungkot. Ikinuwento niya ang mga araw na hindi na sila nakakapaglaro dahil laging may importanteng meeting si Papa kasama si Isadora. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Flashback gabi. Isang malakas na kalabog ang gumising kay amihan. Lumabas siya ng kanyang silid at nakita ang mga doktor at nurse na nagmamadaling pumasok sa silid ng kanyang ama. Sa labas ng pinto, nakatayo si Isadora. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa tapat ng kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga iyon ay malamig at naghihintay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang doktor, malungkot na umiling. I'm sorry, Mrs. Lualhati. We did everything we could. It was a massive heart attack. Narinig ni amihan ang malakas na pag-iyak ni Isadora. Isang pag-iyak na para sa pandinig ng lahat. Ngunit mula sa kinatatayuan niyang medyo natatakpan ng isang haligi, nakita niya ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Sa isang saglit, nang walang sinumang nakatingin sa kanya, nakita ni amihan ang pagngiti ni Isadora. Hindi ito isang ngiti ng saya. Ito ay isang ngiti ng tagumpay, isang ngiting malamig at nakakapangilabot. End of flashback. Nanginginig ang buong katawan ni amihan habang nagkukwento. Si Diwa ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng papalalim na pag-aalala. Pagkatapos po noon, pagpapatuloy ni amihan, sinabi niya sa akin na ako na lang ang pamilya niya. Pero iba po ang nararamdaman ko. Ilang araw matapos ang libing, pumasok si amihan sa opisina ng kanyang ama. Hinahanap niya ang modelong barko. Sa halip sa ilalim ng isang libro, nakita niya ang isang maliit at mabigat na susi. Kulay ginto ito. At sa dulo ay may nakaukit na ulo ng isang leon. Kasama nito ay isang maliit na papel kung saan nakasulat ang sulat kamay ng kanyang ama. Ito ang kinabukasan mo, anak. Ingatan mo. Itinago niya ang susi. Kinagabihan, habang siya ay pabalik na sa kanyang silid, narinig niyang may kausap si Isadora sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matigas at puno ng utos. Hindi ko mahanap ang susi. Siguradong naitago ng matanda bago siya mamatay. Hanapin niyo ang bata, baka nasa kanya. Kailangan nating makuha ang susi bago mabuksan ang vault. Gawin niyo ang lahat. Sa sandaling iyon, alam na ni amihan na kailangan niyang tumakas.
Tumalon siya mula sa bintana ng kusina at tumakbo ng tumakbo, hindi alintana kung saan siya mapupunta, hanggang sa maubusan siya ng lakas at magdilim ang kanyang paningin. Huminga ng malalim si Diwa. Ang kwento ng bata ay parang isang pelikula, isang masamang pelikula. Ang itim na kotse kagabi, ang pangalang Isadora, ang pasa sa mukha ng bata. Lahat ay nag-uugnay-ugnay. Hindi ito isang simpleng alitan sa pamilya. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Tumingin si Amihan kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, takot, at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Diwa sa isang bata. Isang matinding galit. "Pinatay niya po ang papa ko," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng kasiguraduhan. "Alam ko pong pinatay niya siya." Isang magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Sa puntong ito ng ating kwento, ang simpleng buhay ay naging isang bangungot. Ang isang salita mula sa isang bata ay sapat na upang baguhin ang lahat. Pinatay niya po ang papa ko. Ngayon, haharapin ni Diwa ang isang katotohanang hindi niya kayang talikuran. Ang pagtakbo ba ang solusyon o simula lamang ng mas malaking panganib? Sabay-sabay nating pakinggan ang 3 kabanata, ang unang hakbang sa pagtakas. Ang mga salita ni Amihan ay humiwas sa hangin ng kanilang munting tahanan na parang isang kutsilyo. "Alam ko pong pinatay niya siya." Walang nagsalita. Maging si Tala ay naramdaman ang bigat ng katahimikan at humigpit ang kapit sa palda ng kanyang ina. Tumingin si Diwa mula sa mga mata ni Amihan na puno ng luha at galit, patungo sa mga mata ni Tala na puno ng kawalang muwang. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa at takot ay naglaho, napalitan ng isang matibay at nag-aapoy na damdamin. Ang desisyon ng isang ina. Hindi na mahalaga kung totoo o hindi ang paratang ng bata. Ang mahalaga ay ang itim na kotse kagabi. Ang mahalaga ay ang panganib na ngayon ay kumakatok sa kanilang pintuan. "Mag-empake tayo," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng kanyang anak kailanman. "Aalis tayo dito." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumilos siya ng may bilis at determinasyon na tila ba matagal na niya itong pinaghandaan. Binuksan niya ang kanilang maliit na aparador at kinuha ang iilang pirasong damit ni Tala. Isinilid niya ang mga ito sa isang lumang bag, kasama ang kaunting pagkain, ilang pirasong biskwit at isang bote ng tubig. Pumunta siya sa ilalim ng kanilang papag at kinuha ang isang lata ng biskwit na puno ng lihim. Ito ang kanyang ipon. Bawat sentimo na kanyang naitatabi mula sa kanyang paglalabada ay naroon. Hindi ito marami, ngunit ito ang lahat-lahat sa kanya. Binuhos niya ang mga barya at lukot na pera sa loob ng bag. Huminto siya sandali at iginala ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Bawat sulok ay may alaala. Ang pader kung saan nakadikit ang mga drawing ni Tala. Ang maliit na mesa kung saan sila sabay na kumakain. Ang upuan kung saan niya tinuturuan ang anak na magbasa. Ang tahanang ito na binuo niya mula sa pawis at pagmamahal ay malapit na niyang iwan. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya ito pinansin. Pinunasan niya ito gamit ang likod ng kanyang palad at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Walang oras para sa pag-iyak. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang braso. Si Tala. Nakatingala ito sa kanya. Ang mga mata nito ay salamin ng kanyang sariling kalungkutan. "Mama, bakit po tayo iiyak?" tanong ng bata sa inosenteng tinig. Lumuhod si Diwa para magpantay sila ng kanyang anak. Hinawakan niya ang munting mukha nito. "Hindi na ligtas dito, anak. Kailangan nating pumunta sa isang lugar na malayo." Yumakap si Tala nang mahigpit sa leeg ng kanyang ina.
At mula sa bibig ng isang 7 taong gulang, lumabas ang mga salitang nagbigay kay Diwa ng lakas na kanyang kailangan. Kahit saan po tayo, basta magkasama tayo, Mama. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Ate Diwa, si Amihan. Nakatayo ito, hawak ang susi na may ulo ng leon. Sa kabilang kamay nito ay isang lukot na piraso ng papel. Nakasulat po ito sa papel na kasama ng susi. Sabi ng bata, iniabot ang papel kay Diwa. Sabi ni Papa, kung may mangyari sa kanya, hanapin ko daw po ang pangalan na yan. Kinuha ni Diwa ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. Sinag de Leon. Abogada. Only trust her. Sa ilalim ng pangalan ay may isang numero ng telepono. Isang abogada. Isang hibla ng pag-asa. Isang posibleng daan palabas sa bangungot na ito. Tala, Amihan. Pumasok kayo sa bodega. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ni Diwa. Dinala niya ang mga bata sa maliit na bodega sa likod ng kanilang kusina. Isang masikip at madilim na lugar na amoy lumang kahoy. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang baterya nito ay nasa huling bar na. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang mga numero. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang bawat pagtunog ng ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. 1, 2, 3. Sasagutin pa ba? Hello? Isang boses ng babae. Kalmado, matigas, professional. Natigilan si Diwa. Hello. Si Attorney Sinag de Leon po ba ito? Speaking. Who is this? Huminga ng malalim si Diwa. Pinipilit na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Ako po si Diwa. May kasama po akong bata. Ang pangalan niya ay Amihan Luwalhati. May hawak po siyang susi at isang sulat mula sa papa niya. Sabi niya, kayo lang daw po ang pagkatiwalaan. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Para itong isang buong buhay. Pagkatapos, ang boses ay nagsalitang muli. Mas mabilis, mas alerto. Nasaan kayo? Nasa baryo mahinahon po kami. Huwag kayong aalis dyan. Huwag kayong magpapasok ng kahit sino. Trangkahin niyo ang lahat ng pinto at bintana. Huwag kayong gagalaw. Sabi ng boses, puno ng awtoridad. Pupuntahan ko kayo. Paano po? Basta't magtago kayo. Papunta na ako. Click. Nawala na ang tawag. Isang bugso ng ginhawa ang naramdaman ni Diwa. Tulong. May tulong na darating. Mabilis niyang pinuntahan ang mga bata sa bodega. Maghanda kayo. May darating na tutulong sa atin. Dadaan tayo sa likod para hindi tayo makita. Hinawakan niya ang kamay ni Tala sa isang kamay at ang kamay ni Amihan sa kabila. Dahan-dahan. Silang naglakad patungo sa pinto sa likod ng kanilang kusina, ang kanilang tanging daan palabas. Ang kamay niya ay nanginginig habang inaabot ang pihitan ng pinto. Handa na sila. Isang hakbang na lang. Blag. Isang malakas, marahas na kalabog ang yumanig sa kanilang pintuan sa harap. Napasigaw si Tala sa gulat. Blag, blag, mas malakas, mas marahas. Sinusubukan nilang sirain ang pinto. At isang boses, isang magaspang na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. Isang sigaw na tumago sa manipis na pader ng kanilang bahay at dumurog sa kanilang bagong pag-asa. Buksan niyo to. Alam naming nandyan kayo. Magandang hapon po, mga kaibigan. Sa huling sandali ng nakaraang kabanata, ang pag-asa ay tila naging isang patibong. Ang pintuan ni Diwa ay pilit na binubuksan at ang takot ay muling nanaig. Sa bingit ng kawalan ng pag-asa, may darating bang sagip. Ngayon, makikilala natin ang pangalang binanggit sa sulat. Isang abogada, isang estranghero, isang posibleng kakampi. Saksihan natin ang pagdating ng liwanag sa gitna ng kadiliman.
Sa ika-4 na kabanata, Sinag sa gitna ng dilim. Ang bawat kalabog sa pintuan ay parang isang dagundong sa dibdib ni Diwa. Niyakap niya ng mahigpit ang 2 bata. Ang kanilang mga nanginginig na katawan ay nagpapahiwatig ng parehong takot na nararamdaman niya. Napapikit siya, naghihintay sa hindi maiiwasang pagkasira ng pinto sa pagpasok ng mga halimaw na nag-aabang sa labas. "Huwag kayong maingay," bulong niya, kahit na ang sarili niyang paghinga ay napakalakas sa kanyang pandinig. Bigla, ang pagkalabog ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Pagkatapos, isang boses ng babae ang narinig nila mula sa labas. Isang boses na kalmado, matatag, at may awtoridad. Ang parehong boses na narinig ni Diwa sa telepono. "May I help you, gentlemen?" Narinig ni Diwa ang magaspang na boses ng lalaki mula kanina. "Wala kang pakialam dito, miss. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan." Isang mahinang tawa ang naririnig ni Diwa mula sa babae. "Actually, I have every right to be here. This is a private property. Ang ginagawa ninyo ay trespassing at attempted breaking and entering, at sa pagkakaalam ko sa ilalim ng Revised Penal Code, Articles 280 at 299, iyan ay may kaakibat na parusang pagkakakulong." Nagkaroon ng sandaling pag-aatubili mula sa mga lalaki. "Sino ka ba?" tanong ng isa pa na may halong inis. "Ako si Attorney Sinag de Leon," matigas na sagot ng babae. "At kayo? Sino kayo? May warrant ba kayo para pumasok sa pamamahay na ito? Kung wala, I suggest you leave peacefully dahil sa susunod na 5 minuto, kung nandito pa rin kayo, hindi na barangay ang tatawagan ko, kundi ang hepe mismo ng probinsya na personal na kaibigan ng kliyente ko." Ang pananahimik sa labas ay mas tumagal ngayon. Narinig ni Diwa ang mahihinang bulungan na sinundan ng tunog ng mga yabag na papalayo at ang ugong ng isang sasakyan na mabilis na umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang katok ang narinig nila sa pintuan sa likod. "Mrs. Magdiwang, ako na po ito, si Sinag. Buksan niyo na po ang pinto." Nag-aalangan man, dahan-dahang binuksan ni Diwa ang pinto. Ang babaeng nakatayo sa labas ay hindi ang inaasahan niya. Siya ay bata pa, marahil ay nasa huling bahagi ng kanyang 20s. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer at pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa at talino. Ang kanyang mga mata ay matalas, na para bang kaya niyang basahin ang nasa loob ng iyong isipan. "Attorney," usal ni Diwa. "Sinag na lang po," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa 2 bata na nakatago sa likod ni Diwa. Ang kanyang tingin ay lumambot nang makita si Amihan. "Kayo po ba si Diwa? At ikaw? Ikaw si Amihan, hindi ba?" Tumango lang ang bata. "Wala na tayong oras," mabilis na sabi ni Sinag. "Hindi na ligtas dito. Kailangan na nating umalis ngayon din. Naghihintay ang sasakyan ko sa kabilang kanto." Walang tanong na sumunod si Diwa. Merong isang bagay kay Sinag na nagpapahiwatig na mapagkakatiwalaan siya. Kinuha niya ang bag na kanyang inihanda at hinawakan ang mga kamay ng mga bata. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, mabilis silang naglakad sa mga eskinita ng baryo Mahinahon, palayo sa kaisa-isang tahanan na kanilang nakilala. Nang makarating sila sa sasakyan, isang ordinaryong SUV na hindi agaw pansin, agad silang pinasakay ni Sinag sa likod. Mabilis nitong pinaandar ang makina at humarurot sila palayo. Nilisan ang baryo na ngayon ay simbolo na ng panganib. "Saan po tayo pupunta?" tanong ni Diwa, habang tinatanaw ang papalayong mga ilaw ng kanilang baryo. "Sa lungsod ng Ginto," sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. "Mayroon akong isang maliit na apartment doon. Isang safe house. Doon, hindi tayo madaling mahahanap ni Isadora."
Ang pagbanggit sa pangalan ni Isadora ay nagpatunay sa lahat ng hinala ni Diwa. Kilala niyo po siya? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sinag. Ang pamilya luwalhati, ang pinakamalaking kliyente ng law firm kung saan nagtrabaho ang aking ama. Si Ricardo, ang papa ni Amihan, ay higit pa sa isang kliyente. Isa siyang kaibigan, isa siyang mabuting tao. Huminga siya ng malalim. Ang aking ama, si Attorney Ramon de Leon, ay ang personal legal counsel ni Ricardo. Siya ang pinagkakatiwalaan nito sa lahat ng bagay. Nasaan na po siya? Tumingin si Sinag sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang saglit na kalungkutan. Namatay siya. 1 linggo pagkatapos mamatay ni Ricardo. Isang car accident, pero hindi ako naniniwala. Masyadong malinis, masyadong magkasunod. Nanlamig si Diwa. Ibig sabihin, naniniwala akong pinatay sila. Pagpapatuloy ni Sinag. At matagal ko nang pinagmamasdan si Isadora. Alam kong may kinalaman siya, pero wala akong ebidensya hanggang sa tumawag ka. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa isang simpleng apartment building sa isang mataong bahagi ng lungsod ng Ginto. Ang apartment ni Sinag ay maliit ngunit malinis at maayos. Malinaw na ito ay isang lugar na bihirang gamitin. Pagkapasok nila, agad na inilabas ni Sinag ang isang laptop. Amihan, tawag niya sa bata. Ang susi na ibinigay sa iyo ng papa mo, nasaan? Kinuha ni Amihan mula sa kanyang bulsa ang gintong susi na may ulo ng leon at iniabot ito kay Sinag. Pinagmasdan ito ni Sinag ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagkilala. Alam ko na kung ano ito. Ito ang susi sa isang private security vault sa pinakamatandang bangko sa syudad. Isang vault na nangangailangan ng 2 susi para mabuksan. 2 po? Tanong ni Diwa. Nasaan po ang isa? Tumingin si Sinag kay Amihan. Pagkatapos ay kay Diwa. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kwintas na may pendant. Isang pilak na aklat ng batas. Bago mamatay ang aking ama, paliwanag ni Sinag, ibinigay niya ito sa akin. Sabi niya, ito daw ang pinakamahalagang kaso na hahawakan ko sa buong buhay ko. Maingat niyang binuksan ang maliit na pendant. Sa loob nito, sa isang lihim na kompartimento, ay may nakatagong isa pang susi. Isang pilak na susi. Ito, sabi ni Sinag, habang inilalapit ang hawak niyang susi sa hawak ni Amihan. Ang isa ay nasa tagapagmana at ang isa pa ay nasa taong pinagkakatiwalaan niya. Nasa akin ang pangalawang susi. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Sa ating huling paglalakbay, isang sinag ng pag-asa ang dumating sa katauhan ni Attorney Sinag de Leon. Ngunit ang pagtakas mula sa baryo mahinahon ay simula pa lamang. Ang tunay na kalaban ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang inaakala. Paano ka magtatago kung ang buong mundo na ang humahanap sa'yo? At paano ka lalaban kung ang mga anino ay tila sumusunod sa bawat hakbang mo? Pakinggan natin ang 5 kabanata. Mga aninong humahabol. Ang buhay sa loob ng safe house ay parang buhay sa ilalim ng tubig. Bawat galaw ay mabagal, bawat tunog ay pinipigilan, at bawat paghinga ay tila kailangan mong bilangin. Ang mga bintana ay laging sarado. Ang mga kurtina ay laging nakatakip na nagkukulong sa kanila sa isang artipisyal na takip-silim. Para kay Diwa, ang 4 na sulok ng apartment ay naging isang hawla, isang ligtas na hawla. Oo, ngunit isa pa ring kulungan. Lumipas ang 2 araw. Si Sinag ay abala sa kanyang laptop at sa walang katapusang mga tawag sa telepono, nagsasalita sa pabulong na paraan. Si Amihan naman ay madalas na nakatulala, habang si Tala ay sinusubukang maghanap ng kasiyahan sa pagguhit
gamit ang iilang Crayola na binili ni Sinag. Si Diwa ang pinakanahihirapan. Siya ay isang ibon na sanay sa malawak na kalangitan ng kanyang simpleng buhay sa baryo. Ang pagkakakulong na ito ay unti-unting sumasakal sa kanya. Isang umaga, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng kahit isang saglit na normalidad. Sinag, magbabantay lang ako sa labas. Paalam niya. Bibili lang ako ng pandesal sa tindahan sa kanto. Delikado, Diwa. Babala ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa laptop. Sandali lang ako. Nangangako ako. Pilit ni Diwa. Hindi na ako makahinga dito. Sa wakas ay pumayag si Sinag. Basta't mag-iingat siya. Isinuot ni Diwa ang isang lumang sombrero at salamin sa mata. Sa kanyang paglabas, ang sikat ng araw at ang ingay ng syudad ay tila isang dagok sa kanyang mga pandama. Sa maliit na karinderya sa kanto, habang naghihintay sa kanyang sukli, ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa pader. Isang news report, at ang mukha na nasa screen, isang luma at medyo malabong litrato, ay ang kanyang mukha. Patuloy pong pinaghahanap ng mga awtoridad, sabi ng reporter. Ang babaeng kinilalang si Diwa Magdiwang, na di umano'y dumukot sa nag-iisang tagapagmana ng Luwalhati Group of Companies, si Amihan Luwalhati. Ayon sa tita ng bata na si Mrs. Isadora Alcantara, ang suspek ay posibleng may problema sa pag-iisip at mapanganib. Nabitawan ni Diwa ang mga barya sa kanyang kamay. Nanlamig ang kanyang dugo. Ang mga tao sa loob ng karinderya ay nakatingin sa TV, pagkatapos ay sa kanya. Mayroon bang nakakilala sa kanya? Ang bawat tingin ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang likod. Isang kidnapper. Isang babaeng may problema sa pag-iisip. Iyon na pala siya ngayon, sa mata ng buong mundo. Isang kriminal. Hindi na niya kinuha ang kanyang sukli. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan. Pabalik sa apartment, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at kahihiyan. Pagpasok niya sa pinto, sinalubong siya ni Tala. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ina na para bang naramdaman nito ang bigat sa kanyang dibdib. Mama, may drawing po ako para sa inyo, sabi ng bata. Iniabot sa kanya ang isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Diwa. Ito ay isang drawing ng 4 na tao na magkakahawak kamay. Ang isa ay matangkad at may mahabang buhok, si Sinag. Ang dalawa ay maliit, si Tala at Amihan. At ang isa pa, na nasa gitna at nakangiti, ay siya. Sa ilalim nito ay may nakasulat sa pambatang sulat kamay, ang ating bagong pamilya. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at panganib, ang simpleng drawing na yon ay isang katotohanan. Isang katotohanang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya isang kriminal. Isa siyang ina na pinoprotektahan ang kanyang bagong pamilya. Nang ipakita niya ito kay Sinag, tumigil ito sa kanyang ginagawa. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogada. Tama si Tala, sabi nito. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito at magtago. Kailangan na nating kumilos. Itinuro ni Sinag ang isang lumang libro sa mesa. Ayon sa mga tala ng aking ama, mayroon silang sistema ni Ricardo. Isang lugar kung saan sila nag-iiwan ng mga huling mensahe para sa isa't isa, kung sakaling may mangyari. Ang lugar na yon ay ang National Library. Hindi pa natin pwedeng gamitin ang mga susi hanggat hindi natin nakukuha ang huling piraso ng puzzle. Isang logbook, isang numero, isang pangalan. Ano man iyon, nasa library na yon. Kinagabihan, isinagawa nila ang kanilang plano. Iniwan nila si Tala sa pangangalaga ng isang matandang kapitbahay na pinagkakatiwalaan ni Sinag. Silang tatlo, si Diwa, Sinag at Amihan, ay nagtungo sa malaki at lumang gusali ng National Library. Sa loob, ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ay bumalot sa kanila. Ang lugar ay isang gubat ng mga libro. Isang perpektong lugar
para magtago, at para mamataan. Habang hinahanap ni Sinag ang isang partikular na libro sa seksyon ng batas, naramdaman ni Diwa na may mga matang nakamasid sa kanila. Tumingin siya sa paligid at doon, sa dulo ng isang pasilyo, nakita niya ito, isang lalaking nakaitim na jacket. Hindi ito nakatingin sa mga libro, nakatingin ito sa kanila. Ang parehong lalaki na nakita niya sa labas ng kanilang bahay sa baryo. Sinag, bulong niya. Nandito sila. Isang sulyap lang ay sapat na para kay Sinag. Takbo! Mahinang utos nito. At nagsimula ang isang tahimik, ngunit nakakakabang habulan sa loob ng library. Lumiko sila sa mga pasilyo, nagtago sa likod ng mga estante, ang kanilang mga yabag ay pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Narinig nila ang mabilis na mga hakbang ng lalaki na sumusunod sa kanila. Sa wakas, nakakita sila ng isang fire exit. Mabilis silang lumabas, tumakbo sa isang madilim na eskinita at hindi lumingon hanggang sa makarating sila sa isang mataong kalye kung saan sila nawala sa gitna ng maraming tao. Hingal na hingal silang bumalik sa apartment. Ligtas sila. Ngunit ang insidente ay isang malinaw na babala. Hindi sila makakatakas sa mga anino ni Isadora. Nakuha mo ba? Tanong ni Diwa kay Sinag. May inilabas si Sinag mula sa ilalim ng kanyang blazer, isang makapal at mabigat na libro ng batas. Philippine Constitution, 1935 edition, ang paboritong libro ng aking ama. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. At sa gitna ng libro, sa isang ginawang butas, mayroong isang bagay na nakatago. Hindi ito isang susi. Ito ay isang lumang sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan niya ito. Sa loob ay isang nakatuping sulat. Habang binabasa niya ito, nakita ni Diwa ang pagbabago sa mukha ng abogada. Ang kanyang profesional na maskara ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at isang butil ng luha ang dahan-dahang tumulo mula sa kanyang mata. Tumingin siya kay amihan, ngunit ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng isang abogada sa isang kliyente o ng isang kaibigan sa anak ng kanyang kaibigan. Ito ay iba, mas malalim. Puno ito ng sakit, ng pagkamangha at ng isang pagmamahal na tila matagal nang nakatago. Si Diwa, na nakamasid lang, ay nakaramdam ng kilabot. Ano ang nakasulat sa liham na yon na nagawang baguhin ang lahat sa isang iglap? Isang magandang hapon, mga kapuso. Sa ating paglalakbay, nakita natin ang pagbuo ng isang samahan, isang ina, isang abogada, at dalawang batang pinag-isa ng panganib. Ngunit may mga lihim na mas malalim pa sa ating inaakala, mga lihim na nakatali sa dugo. Ano ang nilalaman ng isang sulat na kayang magpabago sa pananaw ng isang tao? Handa na ba kayong malaman ang katotohanang magiging susi sa lahat? Halina't pakinggan ang ika-6 na kabanata, ang lihim na kapatid. Ang sobre ay magaan sa aking mga kamay, ngunit ang bigat ng nilalaman nito ay parang isang malaking bato na unti-unting dumadagan sa aking puso. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Ang eleganteng pagsulat ng aking ama, si Ramon de Leon. Ngunit ang liham sa loob, ang liham ay mula sa ibang tao. Ang sulat ay mula kay Ricardo Luwalhati. Ang bawat salita ay tila isang hiwa, isang pagbubunyag na sumisira sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Aking Sinag. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nangyari na ang pinakakinatatakutan ko. Wala na ako, at marahil ay wala na rin ang iyong ama. Ang aking pinakamatalik na kaibigan, si Ramon, may isang katotohanan na matagal kong itinago sa iyo, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa labis na pagmamahal at pagnanais na protektahan ka. Ang mundong ginagalawan ko ay magulo at mapanganib. Ayokong madamay ka dito. Ngunit ngayon, wala na akong pagpipilian kundi ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Sinag, anak.
Ako ang iyong ama. Natigil ako sa paghinga. Ang mga salita ay lumabo sa aking paningin. Paulit-ulit kong binasa ang linyang yon. Umaasang nagkamali lang ako ng basa. Ako ang iyong ama. Ang aking ama ay si Ramon de Leon. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Ngunit ang sulat ay nagpapatuloy. Minahal ko ang iyong ina nang higit sa aking buhay. Ngunit may mga pagkakataon na ang pag-ibig ay hindi sapat. Nangako ako sa kanya at kay Ramon na aalagaan kita mula sa malayo, na ibibigay ko ang lahat para sa iyo nang hindi isinasali ang pangalan kong luwalhati sa iyong buhay. Ginawa ko yon para sa iyong kaligtasan. Ngunit ngayon, ang kaligtasan ng isa ko pang anak ang nakasalalay sa iyo. Tumingin ako kay amihan na nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Ang isa ko pang anak, ang kapatid ko. Biglang bumalik sa aking isipan ang mga alaala. Flashback. Bata pa ako, marahil ay mga 10 taong gulang. May isang tito na madalas dumalaw sa aming bahay, si Tito Ricardo. Siya ay laging may dalang mga libro para sa akin, mga aklat tungkol sa batas, kasaysayan, at mga kwentong pakikipagsapalaran. Sabi ng aking ama, siya daw ay isang espesyal na kliyente. Naaalala ko isang hapon, tinanong niya ako kung ano ang gusto kong maging paglaki ko. Gusto ko pong maging tulad ni Papa. Sagot ko, isang magaling na abogada. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pagmamalaki na ngayon ko lang lubusang naunawaan. Alam kong magiging mas magaling ka pa sa kanya, sabi niya, habang marahang ginugulo ang aking buhok. Dahil nasa dugo mo ang pagiging isang mandirigma para sa katotohanan, nasa dugo ko. End of flashback. Ang Tito Ricardo na nagbigay sa akin ng inspirasyon, ang matalik na kaibigan ng aking ama, ang pinakamalaking kliyente ng kanilang law firm, siya pala. Ang tunay kong ama at ang lalaking nagpalaki sa akin, si Ramon de Leon, ay tinupad ang isang pangakong mas matimbang pa sa anumang batas. Ang huling bahagi ng sulat ay halos hindi ko na mabasa dahil sa mga luhang bumabara sa aking mga mata. Pinagkakatiwalaan kita, sinag, dahil dugo kita. Taglay mo ang tapang na wala sa iba. Nasa iyo ang talino ng iyong ina at ang determinasyon ko. Sa vault na yon, naroon ang lahat ng ebidensya laban kay Isadora. Ang testamentong magliligtas sa kinabukasan ng iyong kapatid. Huwag mo siyang pababayaan. Ingatan mo si amihan. Ingatan mo ang kapatid mo. Nagmamahal, ang iyong ama, Ricardo. Nabitawan ko ang sulat. Bumagsak ito sa sahig na parang isang tuyong dahon. Ang lahat ng lakas sa aking katawan ay tila nawala. Ang kasong ito ay hindi na tungkol sa isang kliyente. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti para sa aking kinilalang ama. Ito ay naging personal. Ito ay tungkol sa aking ama. Tungkol sa aking kapatid. Tumingin ako kay amihan. Ngayon, nakikita ko na. Ang hugis ng kanyang mga mata. Ang paraan ng kanyang pagtayo. Mga bakas ni Ricardo Luwalhati. Mga bakas ng aking ama. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako, lumapit sa kanya, at lumuhod sa kanyang harapan. Siya ay nagulat, bahagyang umatras. Ngunit hindi ako nagsalita. Sa halip niyakap ko siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng mga taon ng pagkawala, ng sakit, at ng biglaang pagmamahal na ngayon ko lang naramdaman. Naramdaman ko ang pag-aatubili sa kanyang maliit na katawan. Pagkatapos ay ang dahan-dahan niyang pagyakap pabalik. Hindi kita pababayaan. Bulong ko sa kanyang tainga, ang aking boses ay basag at nanginginig. Hinding-hindi kita pababayaan. Kapatid ko. Mula sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Diwa. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at luha. Sa isang tingin lang, alam kong naiintindihan niya.
Naiintindihan niya na ang bigkis na nag-uugnay sa aming lahat ay mas malalim at mas matibay na ngayon kaysa dati. Humiwalay ako sa pagkakayakap kay amihan at pinunasan ng aking mga luha. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay nahaluan na ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Tumayo ako. Ang aking likod ay mas tuwid na ngayon. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Tumingin ako sa kanila, kay Diwa at sa aking kapatid. Bukas na bukas din, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay puno ng pangako. Pupunta tayo sa bangko. Oras na para tapusin ito. Ang umagang yon ay iba sa lahat ng umagang naranasan ko. Ang hangin sa loob ng apartment ay mabigat, puno ng hindi masambit na mga salita, at ng isang kuryenteng halos nakikita. Wala nang pagtatago, wala nang pagtakbo. Ngayon ang araw ng paglaban. Mula nang malaman kong kapatid ko si Ate Sinag, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang takot na dati parang isang malaking halimaw na laging nakasunod sa akin ay lumiliit. Hindi ito nawala. Ngunit ngayon, meron na akong mas malaking dahilan para labanan ito. Para sa papa ko at para sa kapatid ko. Makinig kayong mabuti, sabi ni Ate Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas na parang isang kutsilyo. Inilatag niya ang isang maliit na mapa ng bangko sa mesa. Diwatala, kayo ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Pagpasok natin, maghihintay kayo ng 5 minuto. Pagkatapos, kailangan ninyong gumawa ng eksena. Eksena po? Tanong ni Tita Diwa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang bagay na makakakuha ng atensyon ng lahat ng security guard sa main hall. Paliwanag ni Ate Sinag. Magkunwaring natapunan ng juice si Tala. O kaya'y nawala ang pera ninyo. Maging maingay, maging magulo. Kailangan natin ng kahit 1 minuto lang na ang atensyon nila ay wala sa amin ni amihan. Tumingin ako kay Tita Diwa at Tala. Isinasakripisyo nila ang kanilang kaligtasan para sa akin. Isang utang na loob na hindi ko alam kung paano mababayaran. Pagdating namin sa harap ng dambuhalang gusali ng Bangko de Oro y Plata, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto na nitong kumawala sa aking dibdib. Ang mga pader na gawa sa marmol ay matataas at malamig. Ang mga security guard na nakatayo sa bawat sulok ay parang mga estatwang walang emosyon. Pumasok kami. Si Tita Diwa at Tala ay nagkunwaring isang simpleng mag-ina na may gagawing transaksyon. Kami naman ni Ate Sinag ay naglakad na parang isang abogadong may kasamang alaga patungo sa seksyon ng mga private security vault. Nagbigay ng isang halos hindi makitang tango si Ate Sinag. Iyon na ang hudyat. Huminto kami sa isang sulok. Nagkukunwaring may binabasa sa pader. Mula doon, tanaw ko sila, Tita Diwa. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, nako, ang pitaka ko. Diyos ko, ang pitaka ko nawawala. Sumigaw si Tita Diwa, sapat na lakas para marinig sa buong lobby. Agad na napatingin ang mga tao. Si Tala, na isang magaling na maliit na aktres, ay nagsimulang umiyak ng malakas. Mama, yung pambili po natin ng ice cream. 2 security guard ang agad na lumapit sa kanila. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanila na. Ngayon na, bulong ni Ate Sinag. Mabilis niya akong hinila palayo sa kaguluhan. Naglakad kami ng mabilis, ngunit hindi tumatakbo. Papunta sa isang malaking bakal na pinto, kung saan may nakatayong isa pang guard. Ipinakita ni Ate Sinag ang kanyang mga dokumento. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono, pinapasok kami. Ang silid ng mga vault ay mas malamig pa kaysa sa labas. Ang hangin ay amoy bakal at mga lihim. Daan-daang magkakamukhang pinto na gawa sa metal ang nakahanay sa pader. Ngunit alam ni Ate Sinag kung saan pupunta. Huminto kami sa harap ng Vault 77. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin. Tumango ako.
Kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig, inilabas niya ang kanyang pilak na susi. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang gintong susi na may ulo ng leon. Ang pamana ng aking ama. Ikaw ang mauna, sabi ni Ate Sinag. Tumingin ako sa leon na nakaukit sa susi. Ang puso ng leon. Huwag kang matakot, anak. Naaalala kong sabi ni Papa. Ikaw ang kapitan ng buhay ko. Huminga ako ng malalim. Kahit nanginginig ang aking kamay, buong tapang kong isinuksok ang gintong susi sa seradura sa kanan. Pagkatapos, isinuksok ni Ate Sinag ang pilak na susi sa kaliwa. Sabay naming inikot ang mga ito. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto. Ang nasa loob ay hindi ginto o pera. Ang nasa loob ay isang maliit na itim na kahon. Binuksan ito ni Ate Sinag. Puno ito ng mga dokumento, mga bank statement, mga litrato, at isang makapal na papel na may pirma ng aking ama sa bawat pahina. Ang kanyang huling testamento. Ito na, bulong ni Ate Sinag. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at isa-isang kinuna ng litrato ang bawat dokumento. Habang ginagawa niya iyon, may isa pang bagay akong napansin sa ilalim ng mga papel. Isang maliit na digital voice recorder. Inabot ko ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Pindot niya ang isang maliit na button at isang ilaw na pula ang kumislap. May laman ito. Tapos na tayo. Tara na, sabi niya. Isinilid ang recorder sa kanyang bulsa at mabilis na isinara ang vault. Sa isang saglit, naramdaman ko ang tagumpay. Nagawa namin, ngunit ang pakiramdam na yon ay agad na naglaho. Paglingon namin para umalis, isang lalaking nakasuit at may peking na ngiti ang nakatayo sa aming daraanan. Siya ang bank manager. Attorney De Leon, Mr. Lualhati. Magandang umaga po. Bati niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Naayos po ba ninyo ang lahat ng kailangan ninyo? Yes, Mr. Villanueva, everything is in order, sagot ni Ate Sinag. Sinusubukang maging normal. We were just leaving. Ganoon po ba? Sabi ng manager. Humakbang ito para harangan ang aming daan. Nakatanggap po kasi ako ng tawag mula kay Mrs. Alcantara. Nabanggit niya na baka dumaan daw kayo. Nais niya lang pong siguraduhin na ligtas ang kanyang pamangkin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Patibong! Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Mr. Villanueva. Itinaas niya ang kanyang kamay at may pinindot na isang pulang button sa pader. Isang nakabibinging alarma ang umalingaw-ngaw sa buong bangko. Mula sa mga bintana, nakita ko ang pagbaba ng mga bakal na harang. Ang malaking pinto ng vault room ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahang sumasara. At ang pinto sa main lobby kung saan kami pumasok, isang rehas na bakal ang bumagsak mula sa kisame at tuluyang nagsara. Narinig ko ang sigaw ni Tita Diwa mula sa labas. Nakulong kami. Magandang hapon po mga kaibigan. Sa ating huling kabanata, ang tagumpay ay tila abot kamay na, ngunit sa isang iglap, ito ay naging isang mapait na patibong. Ang ating mga bida ay nakulong, pinaghiwalay ng rehas na bakal, sa loob mismo ng lugar na dapat sana ay magbibigay sa kanila ng kalayaan. Paano katatakas mula sa isang bitag na perpektong inilatag? At ano ang handa mong isakripisyo para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay? Ating pakinggan ang madamdamin at makapigil hiningang 8 kabanata, Lahar ng Kasinungalingan. Ang tunog ng bumabagsak na rehas na bakal ay parang tunog ng isang sentensya, isang hatol. Ang aking mundo ay biglang hinati sa dalawa. Sa isang panig ay ako at si Tala. Napapaligiran ng nagsisigawang mga tao at ng kaguluhan. Sa kabilang panig, sa likod ng malamig na bakal, ay si Sinag at Amihan.
nakulong sa pusod ng panganib. Sinag! Amihan! Sumigaw ako. Paulit-ulit na hinahampas ang mga rehas, ngunit ang aking mga kamay ay walang laban sa bakal. Ang aking mga sigaw ay nalunod sa ingay ng alarma. Si Tala ay humahagulgol sa aking paanan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa aking binti. Wala akong magawa. Isa akong ina na hindi kayang protektahan ang kanyang mga anak. Sa kabilang panig, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Sinag. Ang saglit na pagkabigla ay napalitan ng isang matalas at kalkuladong determinasyon. Nakita ko siyang nagsalita kay Amihan. Pagkatapos ay mabilis na iginala ang kanyang mga mata sa paligid. Hinahanap hindi ang daan palabas, kundi ang anumang posibleng daan para makatakas. Ang mga gwardiya ay nagsimulang maglapitan sa kanila. Ngunit bago pa sila makarating, hinila na ni Sinag si Amihan patungo sa isang pinto sa gilid na may markang maintenance. Pagkatapos ay nawala na sila sa aking paningin. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabong panaginip ng takot. Ang mga gwardiya ay pilit akong pinapakalma, ngunit ang aking mga mata ay nakatutok lang sa isang lugar, sa madilim na eskinita sa gilid ng bangko. Umaasa, nagdarasal, at doon nakita ko ito. Ang takip ng isang manhole ay gumalaw at bumukas. Unang lumabas si Amihan, marumi at humihingal. Pagkatapos ay si Sinag. Ang kanyang damit ay may bahid ng putik, ngunit ang kanyang mukha ay matatag pa rin. Ang aking puso ay lumundag sa ginhawa. Ligtas sila. Ngunit ang ginhawa ay isang lason. Ito ay panandalian. Bago pa man kami makasigaw sa isa't isa, dalawang itim na van ang humarurot at humarang sa magkabilang dulo ng eskinita. Mula sa mga ito, nagsilabasan ang mga lalaking nakaitim. Ang mga aninong humahabol sa amin mula pa sa simula. Patibong. Ito ay isang perpektong patibong. Nakikita ko ang takot sa mukha ni Amihan, ngunit si Sinag ay hindi natinag. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ang kanyang blazer. Ibinalot dito ang cellphone at ang voice recorder at inihagis ito sa akin. "Diwa, kunin mo, takbo!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Ngunit bago pa ako makagalaw, sinunggaban niya si Amihan at itinulak ito ng buong lakas papunta sa direksyon ko. Dumaan si Amihan sa ilalim ng bahagyang nakaangat na rehas. "Tita Diwa!" Sigaw ng bata. Sinalo ko siya sa aking mga bisig. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang tanawing habambuhay na masusunog sa aking alaala. Si Sinag, mag-isa, ay humarap sa 5 malalaking lalaki. Lumaban siya. Ginamit niya ang kanyang bag bilang sandata. Sumipa, nanulak. Isa siyang liyong nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Ngunit nag-iisa lang siya. Hinawakan siya ng 2 lalaki. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat. Isinakay nila siya sa isa sa mga van. Bago sumara ang pinto, ang aming mga mata ay nagtagpo. Walang takot sa kanyang mga mata. Ang nakita ko lang ay isang utos, isang pakiusap. "Ituloy mo." Pagkatapos, umalis na ang mga van. Nag-iwan ng nakasusukang amoy ng tambutso at ng nakabibinging katahimikan. Nakatakas kami sa kaguluhan. Dala ko si Tala sa isang kamay at si Amihan sa kabila. Nagtago kami sa isang maruming waiting shed sa isang bahagi ng syudad na hindi ko kilala. Ang gabi ay nagsimulang bumagsak at kasama nito ang isang malamig at mabigat na pakiramdam ng pagkatalo. Wala na si Sinag, ang aming ilaw, ang aming lakas. Ang naiwan na lang ay ako, isang simpleng labandera at 2 batang umaasa sa akin. Ang bigat ng buong mundo ay nasa aking mga balikat. Paano ko ito gagawin? Paano kami magpapatuloy? Biglang nagring ang cellphone ni Sinag na nasa aking hawak. Isang unknown number. Nanginginig kong sinagot ito. "Hello? Diwa, my dear, kumusta na ang pagliliwaliw ninyo?" Ang boses ay matamis na parang pulot,
ngunit bawat salita ay may lason. Si Isadora, "Nasaan si Sinag? Anong ginawa mo sa kanya?" Sigaw ko. Isang mahinang tawa ang kanyang sagot. "Oh, she's fine for now. Nakikipagkwentuhan lang kami. Alam mo, Diwa, I can make this all go away. Napapagod na rin ako sa larong ito." "Ano ang gusto mo?" "Simple lang," sabi niya. "Ibigay mo sa akin ang pamangkin ko at lahat ng nakuha ninyo sa vault. The documents, the pictures, everything. Kapag naibigay mo na yan, palalayain ko si Sinag. At kayo ni Tala, malaya na kayong bumalik sa inyong miserable at payapang buhay sa probinsya. Walang nakakita, walang nakarinig. At kung hindi, ang kanyang boses ay biglang nawalan ng tamis, napalitan ng lamig ng isang ahas. Kung hindi, well, sabihin na lang natin na aksidente ay nangyayari araw-araw at si Attorney De Leon ay tila may malas pagdating sa mga sasakyan at ang anak mo, si Tala. She's a very pretty girl. Sayang naman kung may mangyaring masama sa kanya. Bumagsak ang aking mga tuhod. Isang banta. Isang direktang banta sa buhay ng aking anak. Ibinaba niya ang tawag. Naiwan akong nakaluhod sa sahig. Yakap ang dalawang bata. Humahagulgol sa kawalan ng pag-asa. Wala na. Talo na kami. Kailangan kong isuko si Amihan para iligtas ang aking anak. Walang ibang paraan. Sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa aking bulsa. Ang blazer ni Sinag, ang voice recorder. Halos nakalimutan ko na ito. Gusto ko lang marinig ang boses ng ama ni Amihan. Kahit sa huling pagkakataon, nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang play button. Sa una, puro static. Pagkatapos, isang mahinang, pagod na boses ang lumabas. Ang boses ni Ricardo Luwalhati, humihingal na parang hirap na hirap. Kung may nakikinig nito, si Isadora, nilason niya ako, ang testamento, ang lahat, para sa mga anak ko. Sinag, Amihan, mag-iingat kayo. Huwag ninyong hahayaan na manalo siya. Isang mahabang katahimikan, pagkatapos ay ang huling hininga. Ang recorder ay nahulog mula sa aking mga kamay, ngunit hindi na ako umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na ako ang simpleng labandera. Hindi na ako ang duwag na ina. Ako ang kanilang huling alas. Ako ang kanilang huling pag-asa. At hindi ako susuko. Isang mapagpalang hapon, mga minamahal na tagapakinig. Sa gitna ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa, minsan, doon natin natatagpuan ang ating tunay na lakas. Ang isang boses mula sa nakaraan ang naging mitya ng isang nag-aalab na desisyon. Ngayon, ang isang ina na dating tumatakbo sa takot ay haharapin na ang panganib ng buong giting. Hawak niya ang huling baraha. Isusugal niya ang lahat para sa katarungan. Ating pakinggan ang ikasiyam na kabanata, ang huling baraha. Ang huling hininga ni Ricardo Luwalhati na narinig ko mula sa recorder ay parang isang malakas na sampal na gumising sa aking buong kaluluwa. Ang pag-iyak ko ay huminto. Ang panginginig ng aking katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Pinunasan ko ang aking mga luha, hindi na gamit ang palad ng isang biktima, kundi ang likod ng kamao ng isang mandirigma. Dinampot kong muli ang recorder. Pinindot ko ulit ang play. Nilason niya ako. Para sa mga anak ko, Sinag, Amihan, huwag ninyong hahayaan na manalo siya. Pinakinggan ko ito ng paulit-ulit. 5, 6, 7 beses. Bawat salita ay parang isang patak ng gasolinang bumubuhos sa isang maliit na baga sa loob ng aking dibdib, hanggang sa ito ay maging isang naglalagablab na apoy. Ang pag-iyak ni Amihan at ang takot sa mga mata ni Tala ay hindi na isang dahilan para sumuko. Sila na ngayon ang aking dahilan para lumaban. Ang pagsuko kay Amihan ay hindi magliligtas kay Tala.
Ang isang halimaw na tulad ni Isadora ay hindi marunong tumupad sa usapan. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, kami na ang isusunod niya. Kami ang mga saksi. Kami ang mga maluwag na sinulid na kailangan niyang putulin. Ang kaligtasan ay wala sa pagsunod. Ang kaligtasan ay nasa paglaban. Humarap ako sa dalawang bata. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Lumuhod ako sa kanilang harapan at hinawakan ang kanilang mga balikat. Ang aking boses, nang ako ay magsalita, ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at matatag. Makinig kayo sa akin, sabi ko. Hindi na tayo tatakbo. Hindi na tayo magtatago. Mayroon tayong isang huling laban. Isang huling gagawin para kay Ate Sinag at para sa papa ni Amihan. Tumingin si Amihan sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa. Ano po ang gagawin natin, Tita Diwa? Kailangan ninyong maging matapang, sabi ko. Hinigpitan ng hawak sa kanila. Mas matapang kaysa dati. May pupuntahan tayo, may kakausapin tayo. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong bibitaw sa kamay ko. Naiintindihan niyo ba? Sabay silang tumango. Ang kanilang mga luha ay napalitan ng determinasyon na sinasalamin ang sa akin. Tumayo ako at kinuha ang cellphone ni Sinag. May isang pangalan na biglang pumasok sa aking isipan. Isang alaala. Noong unang gabi namin sa safe house. Kung may mangyari sa akin, Diwa, sabi ni Sinag habang inaayos ang kanyang mga gamit. Huwag kang tatawag ng pulis. Marami siyang koneksyon. May isang tao lang kang tatawagan. Lino Romero. Isa siyang investigative journalist. Hindi siya nabibili. Hindi siya natatakot. Hinanap ko ang pangalan sa contacts. Lino Romero. Ang huling baraha. Huminga ako ng malalim bago pindutin ang call button. Bawat ring ay isang pagsubok sa aking bagong tuklas na tapang. Romero. Isang magaspang at abalang boses ang sumagot. Mr. Lino Romero? Tanong ko, pinipilit na maging kalmado. Sino to? Ang pangalan ko po ay Diwa Magdiwang. Isang sandali ng katahimikan. Alam kong kilala niya ang pangalan ko mula sa balita. Ang kidnapper? Hindi po ako kidnapper, mariin kong sabi. Ako po ang taong kasama ng batang dinukot ng sarili niyang tiyahin. At hawak ko po ang katotohanan. Marami nang tumawag sa akin na may hawak ng katotohanan. Ginang, bakit kita paniniwalaan? Dahil hawak ko po ang voice recording ng huling salita ni Ricardo Lualhati. Sabi ko, ibinaba ang aking alas. Isang recording kung saan pinangalanan niya kung sino ang pumatay sa kanya. Isang mas mahabang katahimikan. Narinig ko ang pagbabago sa kanyang paghinga. Nakuha ko ang kanyang atensyon. Nasaan ka, Pongo? Tanong niya. Hindi ko po pwedeng sabihin sa telepono. Ang mga tao ni Isadora Alcantara ay nasa lahat ng dako. Kailangan nating magkita. Ngayon din. Saan? Pumili ako ng lugar na alam kong pinakamapanganib. Ngunit iyon din ang pinakaligtas. Isang lugar na bukas, maraming tao, at maraming mata. Sa Plaza Miranda, sa gitna, sa loob ng isang oras. Delikado yan para sa'yo. Mas delikado po kung magtatago kami. Sagot ko. Darating po ba kayo? Isang buntong hininga. Magsuot ka ng pulang scarf. Mag-isa kang lalapit sa akin. Mauupo ako sa isa sa mga bench na malapit sa obelisk. Kung may makita akong kahina-hinala, aalis ako. Click. Ibinaba na niya ang tawag. Isang oras. Hawak ang kamay ng dalawang bata. Sumakay kami ng jeep patungo sa Quiapo. Ang bawat pasahero ay tila isang espiya. Bawat sasakyang dumadaan ay tila ang itim na van. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pagdating namin sa Plaza Miranda, ang init at ingay ay sumalubong sa amin. Ang amoy ng mga bulaklak, kandila at usok ay naghahalo sa hangin. Ang lugar ay puno ng buhay, ng mga deboto, ng mga nagtitinda.
perpekto. Dito lang kayo sa tabi ko. Bulong ko sa mga bata. Iginala ko ang aking paningin at doon nakita ko siya. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt, nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng dyaryo. Si Lino Romero, totoo siya. Dumating siya. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa aking puso. Ngunit sa pag-ikot ng aking mga mata, ang kislap na yon ay agad na tinakpan ng isang madilim na anino. Sa kabilang dulo ng plaza, malapit sa isang stall ng mga anting-anting, nakita ko sila. 2 lalaki. Nakaitim na jacket, kahit na napakainit ng hapon. Sila yung mga tauhan ni Isadora, ang mga humabol sa amin sa library, ang mga kumuha kay Sinag. Hindi sila nakatingin sa akin, ngunit alam ko, nagmamasid sila, nag-aabang, at dahan-dahan nagsimula silang maglakad. Hindi papunta sa akin, papunta sa direksyon ng bench kung saan nakaupo si Lino Romero. Ang patibong ay nagsasara. Ang aking huling baraha ay malapit nang harapin ang mga kamay ng kalaban. Ang init sa Plaza Miranda ay nakakapaso. Ngunit mas mainit ang pakiramdam sa aking batok. Alam kong may mali. Ang babaeng kausap ko sa telepono, si Diwa, ay hindi pa lumalapit. Ngunit 2 lalaking mukhang galing sa isang murang action film ang papalapit sa akin. Hindi sila nagbebenta ng kahit ano. Hindi sila namamasyal. Sila ay mga asong gubat. Itiniklop ko ang aking dyaryo. Oras na para umalis. Masyadong mapanganib. Ngunit bago pa ako makatayo, isang batang babae na may dalang lobo ang biglang aksidenteng nabangga sa akin. Nako, pasensya na po mama, sabi ng isang babae sa aking likuran. Iyon na siya. Si Diwa. May suot siyang pulang scarf. Kasama niya ang 2 bata. Walang problema, miss, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, habang inaabot ko ang nahulog na lobo, inilagay niya ang isang bagay sa aking kamay. Isang maliit na memory card. Kasabay nito, isang maliit at lumang cellphone ang idinulas niya sa bulsa ng aking dyaryo. Play the video. Live. Bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Pagkatapos, mabilis niya akong tinalikuran at hinila ang mga bata palayo. Ang mga lalaki ay nasa 10 talampakan na lang ang layo. Tumingin sila sa akin. Pagkatapos ay sa papalayong si Diwa. Nagdadalawang isip sila kung sino ang uunahin. Iyon ang pagkakataon ko. Mabilis kong isinaksak ang memory card sa isang adapter na laging nakakabit sa aking cellphone. Sa aking kabilang kamay, idininial ko ang numero ng aking cameraman na nag-aabang sa kabilang kalye. Mark, leave in 30 seconds. Target is a black van. Plate number? Paparating pa lang. Binuksan ko ang file. Isang audio recording. Pinindot ko ang play. At kasabay noon, sinimulan kong i-broadcast ito ng live sa aming news page gamit ang aking personal phone. Walang graphics, walang intro. Isang hilaw na tunog lamang. Ang huling hininga ni Ricardo Lualhati. Hinila ko ang mga bata palayo kay Lino. Nagawa ko na ang aking bahagi. Ngayon, kailangan naming makatakas. Ngunit alam ko sa aking puso na huli na ang lahat. Diwa. Ang boses na yon, matamis, ngunit puno ng kamandag. Huminto ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo sa aking harapan si Isadora Alcantara. Perpekto ang kanyang ayos, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida na tila isang anghel sa gitna ng maruming plaza. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang mata ng demonyo. Saan ka pupunta, my dear? Tanong niya. Isang mapanuyang mamamngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon pa na nagsisimula pa lang ang ating party? Sa likod niya, nakita ko ang 2 lalaki na papalapit kay Lino. Ngunit huli na sila. Mula sa cellphone ni Lino, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang mahina, ngunit malinaw na boses na narinig ng lahat sa paligid namin na napahinto. Si Isadora, nilason niya ako.
Ang nangiti sa mukha ni Isadora ay naglaho. Napalitan ito ng purong galit. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Mula sa isang anghel ay naging isang halimaw. Ang lahat ng tao sa paligid namin ay napatingin sa kanya. Pagkatapos ay sa cellphone ni Lino. Ang sikreto ay lumabas na. Walang hiya ka! Sigaw ni Isadora. At sa isang kilos na hindi ko inaasahan, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napahawak ako sa aking mukha. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa aking tainga. Ngunit hindi ako natumba. Tita Diwa! Bago pa man makalapit si Isadora para saktan akong muli, isang maliit na katawan ang humarang sa aking harapan. Si Amihan. Nakatayo siya sa pagitan namin. Ang kanyang mga braso ay nakadepensa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Huwag mong sasaktan si Tita Diwa! Sigaw ng bata. Amihan, apo, halika dito kay tita, sabi ni Isadora. Sinusubukang maging malambing muli, ngunit ang lason ay naroon pa rin. Pinoprotektahan lang kita sa babaeng yan. Sinungaling, sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng tapang na ngayon ko lang nakita. Narinig ko ang lahat. Narinig ng buong mundo. Pinatay mo ang papa ko. Tumingin si Isadora kay Amihan na parang isang basurang nakakalat sa kanyang magandang hardin. You ungrateful little brat! Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang saktan ng bata. Ngunit ang kamay na yon ay hindi na dumapo. Wiay wow! Wiay wow! Ang tunog ay nanggaling sa lahat ng direksyon. Mula sa Recto, mula sa Quezon Boulevard, ang mga sirena ng pulis. Pula at asul na mga ilaw ang kumislap sa buong plaza. Isang armada ng mga sasakyan ng pulis ang mabilis na pumasok at pinalibutan ang buong lugar. Ang mga pulis, na armado ng matataas na kalibre ng baril, ay nagsibabaan at itinutok ang kanilang mga armas kay Isadora at sa kanyang mga tauhan. Ang mga lalaking papalapit kay Lino ay natigilan at itinaas ang kanilang mga kamay. Si Isadora ay parang isang reyna na biglang nawalan ng kaharian. Tumingin siya sa paligid, hindi makapaniwala. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Mula sa isa sa mga police car, isang pamilyar na tao ang lumabas. Magulo ang buhok, may pasa sa pisngi, ngunit nakatayo ng tuwid at matatag. Sinag! Sigaw ni Amihan. Ngumiti si Sinag sa amin. Isang ngiting pagod, ngunit matagumpay. Sa tabi niya ay isang mataas na opisyal ng pulis. Tumingin si Isadora kay Sinag nang may pagkasuklam. Paano? Habang abala ka sa pagpaplano ng iyong party dito? Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas para marinig ng lahat. Ang mga kaibigan ko sa NBI ay tinutunto ng lokasyon ng cellphone na ginamit mo para tawagan si Diwa. Madali lang pala, lalo na kung ang recording ng pagbabanta mo sa buhay ng isang bata ay kasama naming pinapakinggan. Ang huling kulay ay nawala sa mukha ni Isadora. Talo na siya at alam niya ito. Ngunit ang isang sulukang ahas ay pinakamapanganib. Sa isang huling desperadong kilos, sinunggaban niya si Amihan at inilabas ang isang maliit ngunit matalim na kutsilyo mula sa kanyang bag. Itinutok niya ito sa leeg ng bata. Walang kikilos! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kabaluan. Lahat kayo, ibaba niyo ang mga baril niyo. Kung hindi, mamamatay ang batang ito. Ang malamig na talim ng kutsilyo sa aking leeg, ang kaisa-isang bagay na totoo sa mundong yon ng kaguluhan. Ang mainit na hininga ni Isadora sa aking likod ay amoy lason. Ang kanyang mga salita ay mga pako na tumutusok sa aking tainga. Walang kikilos. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Tita Diwa. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Ate Sinag. Ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng aming pinagdaanan, dito ba ito magtatapos? Ngunit may isang tao na hindi natinag. Si Tita Diwa. Humakbang siya papalapit
Ang kanyang mga kamay ay nakataas, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pakiusap. Isadora, tama na, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, kundi isang mahinahong pakiusap ng isang ina. Tapos na ang lahat. Huwag mo nang idamay ang bata. Manahimik ka, sigaw ni Isadora, lalong humigpit ang hawak sa akin. Wala kang alam. Alam ko, pagpapatuloy ni Tita Diwa. Alam kong natatakot ka. Alam kong pakiramdam mo ay wala ka ng matatatakbuhan. Pero ang paggamit sa isang inosenteng bata, hindi yan ang solusyon. Bitawan mo na siya. Pakiusap. Sa isang saglit, sa mga mata ni Isadora, na nakita ko ang isang bagay na mas malalim pa sa galit. Nakita ko ang pagod, ang pagkatalo. Ang saglit na pag-aatubili na yon ang kailangan ng mga pulis. Sa isang mabilis at sanay na kilos, 2 pulis ang sumugod mula sa gilid. Isang mabilis na pag-ikot sa braso ni Isadora. Isang sigaw ng sakit. At ang kutsilyo ay bumagsak sa semento. Malayo na sa akin. Hinila ako palayo ng isang pulis. Palayo sa kanya. Patungo sa kaligtasan. Lumingon ako at nakita ko siya. Si Isadora. Nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pinoposasan sa kanyang likuran. Habang itinataas siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nakahanap sa akin. Walang pagsisisi, walang awa. Ang naroon lang ay isang dalisay at walang katapusang pagkamuhi. Isang tingin na nangangakong kahit sa likod ng rehas, hindi siya titigil. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Ang nakita ko lang ay isang talunang reyna na inalisan ng korona. Click. Ang tunog ng pagsara ng posas ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Pagkatapos noon, ang lahat ay isang mabilis na pag-inog ng mga pangyayari. Dinala kami sa isang police station. Binalot ako ng isang makapal na kumot. Binigyan kami ng mainit na inumin. Ngunit ang tanging init na hinahanap ko ay hindi iyon. Amihan. Lumingon ako at nakita ko siya. Si Ate Sinag. Tumakbo siya palapit sa akin. Lumuhod. At niyakap ako ng sobrang higpit na halos hindi na ako makahinga. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan, ang kanyang mga luha na bumabasa sa aking balikat. Ayos ka lang? Sinaktan ka ba niya? Ayos ka lang ba, kapatid ko? Paulit-ulit niyang tanong. Ayos lang po ako, ate, sagot ko. At sa unang pagkakataon, niyakap ko siya pabalik ng may buong lakas. Ligtas na siya. Ligtas na kami. Lumapit si Tita Diwa at si Tala. At doon, sa gitna ng malamig na sahig ng police station, kaming 4 ay magkayakap. Ang drawing ni Tala, ang ating bagong pamilya. Ito na yon. Totoo na. At sa yakap na yon, isang malaking bato na matagal nang nakadagan sa aking dibdib, ang tila naglaho. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Maya-maya, lumapit sa amin si Mr. Lino Romero. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng respeto. Ang buong bansa ay nakikinig sa inyo, sabi niya. Ang recording ay kumalat na parang apoy, ngunit gusto nilang marinig ang buong kwento, ang totoong kwento, mula sa inyo. Naupo kami sa isang maliit na opisina. Kinuwento ni Ate Sinag at Tita Diwa ang lahat, mula sa pagdating ko sa baryo Mahinahon hanggang sa mga sandaling iyon. Hindi ako masyadong nagsalita, ngunit sa buong panahon na yon, hawak ko ang kamay ni Tita Diwa sa isang panig at ang kamay ni Ate Sinag sa kabila. Iyon lang ay sapat na. Nangangako ako, sabi ni Mr. Romero pagkatapos, na isusulat ko ang inyong kwento ng may buong katotohanan at dignidad. Malalaman ng lahat ang kabayanihan ninyo. Madaling araw na nang matapos ang lahat, dinala kami sa isang bintana sa ikalawang palapag ng gusali na tanaw ang syudad. Ang lungsod ng ginto. Ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula nang magbago ng kulay mula sa itim ay naging malalim na asul
Pagkatapos ay may mga guhit ng kulay kahel at rosas. Ang pagsikat ng araw. Nakatayo kaming apat doon, tahimik na pinapanood ang pagbubukang liwayway. Ang unang sinag ng araw na tumama sa aking mukha ay parang isang pagpapala, isang pangako. Ang dilim ay tapos na, ang mahabang gabi ay natapos na. Tumingin ako sa kanila. Kay Tita Diwa na ang mukha ay pagod ngunit payapa. Kay Tala na nakatulog na sa kanyang balikat. At kay Ate Sinag na nakatingin sa akin at nakangiti. Ang aking pamilya. Isang tanong ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang tanong na hindi na tungkol sa pagtakbo o pagtatago. Isang tanong tungkol sa kinabukasan. Tumingin ako kay Tita Diwa. Ngayon po, mahina kong tanong. Saan na tayo pupunta? Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang nangiti bago pa man gumalaw ang kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng pagmamahal at pangako. Uuwi na tayo. Sagot niya, ang paborito kong amoy sa buong mundo ay hindi na ang amoy ng mga bulaklak sa aming lumang hardin. Ito na ngayon ang amoy ng bagong lutong tinapay. Amoy ng tinunaw na asukal at mantikilya. Amoy ng mainit na tsokolate. Amoy ng aming bagong tahanan. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong malaking adventure namin sa syudad, sabi ni Mama. Hindi ko na masyadong naiintindihan ang lahat ng nangyari. Ang naaalala ko lang ay ang takot, ang pagtakbo, at ang mahigpit na yakap ni Mama. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na lang. Isang masamang panaginip na natapos na. Bumalik kami sa baryo Mahinahon, ngunit hindi na kami nakatira sa aming maliit na bahay kubo. Nakatira na kami ngayon sa isang bahay na may 2 palapag, na may malaking kusina sa baba, na laging mainit at mabango. Ang tawag dito ay ang Matamis na Tagumpay Bakery. Ang ganda, di ba? Ako ang nag-isip ng pangalan. Kasi sabi ni Mama, pagkatapos ng lahat ng pait, laging may tamis na naghihintay. Ang daming nagbago. Si Kuya Amihan, hindi na siya laging malungkot. Siya na ngayon ang aming official taster. Bawat bagong recipe ng tinapay na gagawin ni Mama, siya ang unang tinitikman. At siya rin ang taga-cashier. Ang galing-galing niya sa math. Sabi niya, tinuruan daw siya ng papa niya. Si Ate Sinag naman, hindi na siya laging seryoso. Madalas na siyang tumatawa ngayon, lalo na kapag tinutukso siya ni Kuya Amihan. Siya ang aming marketing manager. Nagprint siya ng mga magagandang flyers at naglagay ng malaking sign sa labas na may drawing ng isang nakangiting tinapay. Dahil sa kanya, ang dami-dami naming customer araw-araw. Minsan, umuuwi siya sa syudad para sa trabaho niya bilang abogada. Pero lagi siyang bumabalik dito. Sabi niya, dito na daw ang totoong tahanan niya. At si Mama ang pinakamasaya sa lahat. Siya ang puso ng aming bakery. Ang kanyang mga kamay, na dati puro kalyo sa paglalabada, ngayon ay laging may harina. Umaawit na siya ulit habang nagmamasa ng tinapay, tulad ng dati. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na pagod. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na ulit. Ngayon, grand opening ng aming bakery. Ang daming tao, ang aming mga kapitbahay, ang mga kalaro ko, pati si Mayor, nandito. May mga lobo, may banderitas, at ang buong lugar ay amoy pandesal. Nakaupo ako sa isang sulok, pinapanood silang lahat. Pinapanood ko si Kuya Amihan na abalang-abala sa pagbibigay ng sukli, pero nakangiti. Pinapanood ko si Ate Sinag na nakikipagkwentuhan sa mga customer. At pinapanood ko si Mama na naglalagay ng mga bagong lutong ensaymada sa estante. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. May lumapit sa akin. Si Mr. Lino, yung mabait na reporter na naging kaibigan namin. O Tala, bakit nag-iisa ka dyan? Tanong niya, umupo sa tabi ko. Pinapanood ko lang po sila. Sagot ko. Ang saya-saya po nila. Ngumiti si Mr. Lino. Dahil yan sayo,
At sa mama mo, kayo ang nagligtas sa kanila. Hindi ko masyadong naintindihan yon. Ang alam ko lang, masaya ako kapag masaya sila. Maya-maya, pagkatapos ng pinakaabalang araw, nang paunti na ang mga tao at ang araw ay malapit ng lumubog, tinawag kaming lahat ni Mama. May inilabas siyang isang maliit na cake na may isang kandila sa gitna. Para saan po yan, Mama? Tanong ko. Para sa ating bagong simula. Sabi niya, ngumiti sa aming lahat. Para sa ating bagong pamilya. Pinalibutan namin ang maliit na mesa sa gitna ng bakery. Si Mama, ako, si Kuya Amihan, at si Ate Sinag. Okay, sabay-sabay tayong mag-wish, sabi ni Ate Sinag. Pumikit ako ng mariin. Ano kaya ang iwi-wish ko? Mayroon na ako ng lahat, pero may isa pa. Sana po, lagi na lang kaming ganito. Sana lagi na lang masaya. Sa babay-sabay naming hinipan ng kandila, nagtawanan kami. Habang kinakain namin ng cake, ang huling sinag ng araw ay pumasok sa bintana ng aming bakery. Ang kulay nito ay ginto, parang ang buhok ni Mama kapag nasisikatan ng araw. Tumingin ako sa kanila, sa aking pamilya. Isang pamilyang hindi galing sa iisang dugo, kundi pinagbuklod ng pagsubok, tinemperamento ng tapang at pinalaki ng pagmamahal. Dito, sa gitna ng amoy ng tinapay at ng init ng kanilang mga ngiti, alam ko, sa aking 7 taong gulang na puso, na nakauwi na kami. At ang tagumpay, ang tunay na tagumpay, ay hindi pala isang malaking tropeyo o maraming pera. Ito pala ay matamis at lasang bagong lutong cake na kinakain mo kasama ang mga taong pinakamamahal mo sa buong mundo. At dito po nagtatapos ang kwento ng pakikipaglaban at tagumpay ni Diwa, Tala, Amihan at Sinag. Isang taos-pusong pasasalamat po mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong lahat na sumubaybay, nakinig at naging bahagi ng paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking damdamin at ang pagsulat nito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang diwa na handang maging matapang para sa pamilya, isang sinag na handang manindigan para sa katotohanan, isang amihan na kayang lampasan ang takot at isang tala na nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kwentong ito ay isang munting paalala lamang na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na inaalay nang walang hinihintay na kapalit. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa nakaraan at sa pagyakap sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Naway, ang kanilang istorya ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon na anuman ang pagsubok, gaano man kabigat ang laban, ang kabutihan at pagmamahal ay laging mananaig. Muli, maraming salamat po. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa aming mga salita. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng puso.